Eto, di ba, yung emission testing, di ba, privatized na rin yan, mga kaibigan. Oh. Kapag ka wala daw itong PMBIC, kasi ito, 24 lang daw ito sa buong bansa. Yan, meron yan. Out of the 138 centers, nabubuksan. Magbubukas pa ng mahigit 100. Sa 138, 24 pa lang yan. Sipin mo, walang kaalam-alaman tao rito, di ba? Bigla na lang ipapatupad yung gusto nilang ipatupad. O kayo dyan sa Senado, kailan ba kami makikinabang sa inyo? Sa pagtatanggol sa interes ng mamamayan. At huwag kayong, huwag niyo sobrahan ng galing sa pagsisipsip. Huwag kayo, kasi nakakamanhid yan. Sabi ko sa inyo, yung divine intervention, kalaban ninyo yan. Pag ang tadhana, nakialam, wala na, mabibigla kayong lahat. Babalimbing na naman kayo, kung sino na naman na mauupo. Mga kaibigan, Si Ka-Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. ito, Republic Act number 11229, Child Safety in Motor Vehicles. Ito pala yung batas. Tinanong itong nagngangalang Director Clarence Ginto, na kanyang pinapayuhan yung mga malalaking pamilya na may mataas na matangkad na anak na mas malaki ng gumamit ng mas malaking kotse. Bilang pagsunod daw doon sa Republic Act number 11229 na Child Safety in Motor Vehicles Act. Tinanong siya, anong gagawin ho ninyo? Anong gagawin kung ang kotse limitado ang espasyo para sa upuan, sa mga upuan, at nagtanong tungkol sa safety ng matangkad na bata na required na gumamit din ng booster seats, upuan, di ba? Siguro ma'am, sabi nito, ang nagtatanong dito sa kanya si Ami Perez, ayaw pambanggitin ng dyaryo Kasi mas magaling na reporter ito. Mas magaling ito magtanong sa kanila kaysa sa karaniwang reporter. Ako gulat dyan kay Ami Perez. Lahat na sasabihin niya, kahit na basta nagsalita siya, wala ka itatapon doon, flawless. Walang masasayang na word na sasabihin siya. At mabilis. Doon ako bilib. Ang bilis. Sabi, siguro ma'am, laki-lakihan mo ang sasakyan mo. We will take note of that. Kasi hindi nila na-consider yun, nakagawa sila ng batas na hindi nila naisip paano kung matangkad. Diba? Kahit naman na kung more than 12 years old at mababa pa rin yun siya, meron na siyang capacity to react to a situation. Pero yung 12 below, talagang dapat mayroon tayong child restraining seat. Utot mo, restraining. Ito raw, bukas na ito, Martes, mamaya na, February 2. Pagmumultay na ng 1,000 hanggang 5,000 piso ang wala nito pag merong kasamang bata. Ito raw ay para sa protection ng mga bata. Hindi, protection ng bulsa nyo yan. Pabaon yan. 12 years old below, kaya we are seeking the cooperation. Nakikiusap daw silang makipagkaisa,
makipagkaisa tayo sa bulsa nila. Oh, hindi nyo patapatin, halata naman eh. Nanloloko ka pa kung ano pa pinagsasabi ninyo. Oh, eto, meron silang sineset up na raw na mga fitting installation areas para dun sa mga bata. Ayun, negosyo na nga. At the expense ng publiko. Kailangan magpapa-install ka, magpapasukat ka, sila gagawa, doon mo sa kanila bibilin. Di ba? Oh, eto na yun, mga kaibigan. Magtatatag daw sila niyan, mga lugar kung saan magpapasukat ka, magpapa-install o magpapakabit. Sa iba't ibang distrito, district offices, simula ngayong buwan. Yan ang sabi nitong si Clarence Ginto. Ngayon daw kasalukuyan na nilang tinuturuan o tinetrain yung kanilang enforcers. Gago pala kayo eh. Ba't di na lang kayo mag-hire ng mga nag-a-upholster? Di ba? Sa mga furniture. Di ba? Yung nag-a-upholster. Ganun din ang trabaho nun eh. Mga gago. Tas enforcer, ano nalalaman niya sa upholstery? Yung upuan, may kinalaman sa upholstery. Di ba? Sa furniture. Ba't marunong ba mag-furniture yung mga yan? At mag-upholster? Kung paano raw magkabit ng mga upuan ng bata bilang bahagi ng pagpapatupad nitong batas ng pangungutong. Ano ba ito? Batas daw ito, mga kaibigan. Yung mga enforcers namin, tinetrain na namin. Yan. In fact, this February, we are now putting up fitting installation sa mga district office. Siguro, pag open na mga schools, we will go there para we will also put up fitting stations there. Para ma-educate natin ang mga motorists. Educate daw ang tawag nun. Idiot! Under the law, children 12 years below and below, 12 years old and below, will no longer be allowed to sit beside the driver. Children are also required to use child car seats. Sipin mo yan. Hindi na pwedeng umupo sa harap, hindi pa rin makakaupo sa likod kung walang upuan ng bata. Papatungan mo ng upuan, masisira yung yung sasakyan mo, di ba? Yung talagang naka-install na upuan, dadaganan mo pa ng panibagong upuan. Talagang mga walang hiya no? Mga kaibigan Ito raw para sa kaligtasan ng mga bata. Lintik Ang ganda ng layunin, ililigtas nila yung bata. Pero yung matanda, hindi makakaligtas sa bayad. Di ba? Wala kang ligtas sa mga magnanakaw, mga kaibigan. Sila raw ay kasama nilang nagtatrabawan DTI sa pagbibigay ng better options when it comes to safe. Sama-sama kayong kikita. We are closely coordinating with DTI. They are now accrediting. Accreditation din, mga kaibigan. Tiyak na yung magpapa-accredit, kamukha din dun sa yung isa? Ito yung upuan, di ba? Magpapa-accredit na magpa-participate dyan, magninegosyo dyan, maglalagay yun. Kaya nakita ninyo yung kinukwento ko sa inyong kausap ko kanina, naikwento niya na may humihimok sa kanya na mag-invest o pumasok dito sa negosyong ito. Hindi ko nga lang alam kung yung nag-iinganyo sa kanya para sa sarili niyang negosyo o
magsososyo sila. Yun ang hindi ko naitanong. Pero ang hinihingi sa kanya, hindi naman hinihingi, kundi amount na sinasabi niya para ka makapag-negosyo dyan, 10 milyong kagad. Walang hiya po ito. Mga kaibigan, ano ho? Hindi ho batas ito. Walang batas na lilikhain ka para gipitin mo yung tao. Di ba panggigipit ito? Pangungutong ito. Legitimize kotong. Binibihisan nyo ng batas yung pangungutong para maging legal ang pangungutong. At saka obligado, obligado ka na yan. Mga kaibigan, wala ka ng choice dyan. Ginamit pa pati World Health Organization. Infants by 70 pesos. No? Wala ito, mga statistikang Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! tayo, sabi ko sa inyo nagrarally din tayo noon labang kay Mrs. Cory Aquino. Pero kung ano yung tama, yun ang tama. Hindi natin pwedeng kinokontra natin ng isang administrasyon o nakaupo sa administrasyon. Dahil sa ang gusto lang natin banata natin sila, galit tayo sa kanila, ba hindi? Kung tutuusin ninyo sino bang tanga lang ang magsasabi sa inyo, na ayaw niyang magtagumpay ang isang administrasyon? Siyempre tayo matured na tayo ayaw na natin yung mabibigo pa ang ating bansa, di ba? Kita ninyo yung Myanmar, bumuti ba kalagayan nila sa militar? Hindi. Kaya, tinatakot tayo Puro militar. Di kung gusto nyo, di magdeklara na lang kayo, di ba? Para magkaalaman. Para malaman ng tao, malaman na natin kung talagang ang mga tao rito duwag na. Talagang hindi na kayang magtanggol sa bansa niya. Bumuti ba lagay ng Myanmar sa napakahabang panahon ng mahigit 40 taon yata? Militar sila. Mga kaibigan, bumuti ba? Hindi. Nakita nyo para mga asong gutom. Pagka nabigyan ng pwesto ngayon, sigurado magpapayaman. Mga kaibigan, yung bakuna gagawin 3,000, mahigit. 6 na raan ng presyo, papatungan ng 3,000. Sa kayo nakakita sabi ko sa inyo, dito walang transaksyon dito. Paano tayo magtatagumpay? Paano nating matatamo ang tagumpay ng gobyerno, ng isang administrasyon? Puro kong lahat ng transaksyon dito, katiwalian. Wala nang iniisip kundi paano ninyong gagawing miserable ang buhay ng taong bayan. Pandemya na nga. Sisingilin mo pa ngayon. Tingnan mo itong mga gago sa LTO. Lalo na itong dating Dilawan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba, nagrarally tayo nung kay Cory. Kasama ako dyan Pero, pagka nanganganib ang bansa, o kaya ay may magagawa ka para sa ikabubuti ng iyong bansa, abay dapat mong gawin yun bilang isang mamamayang Pilipino. Katulad ko nun, kinukwento ko sa inyo yung konting naiambag natin, di ba? Na hindi
Hindi tayo binigyan ng pagkilala. Hindi na importante sa atin yun eh. Kaya lang, walang ya sila. Di ba? Dapat man lang eh. Tapos gusto nila sila binibigyan ng award. O, nung tayo naging instrumental sa surrender ng mahigit 200 MILF. Nung panahon ni Cory, ang nakaupong Defense Secretary, si Ramos, siya sumikat eh. Mga kaibigan eh. 200 rebelde yun. Na tayo ang nilapitan nung kanilang emisaryo. Isang dating OIC mayor sa Maguindanao. Sa Marawi, si Mayor Maganja, OIC lang yun. Isa siya sa mga naitalagang OIC sa panahon ni Cory. Nagsadya yan sa opisina matapos niya tayong mabasa sa Manila Bulletin na tayo ay nagtatag ng organisasyon. Kasama tayo sa organisasyon na Friends of Ramos. Mga kaibigan, hindi ba kabutihan sa bayan yun? Kahit konti. Wala naman tayong napalarong kahit 5 duling. Nung si Waka Oji sa panahon ni Cory, kinidnap yung negosyanteng ng isang car manufacturer. Mga kaibigan, di ba kinidnap yun? Inireport natin ang hindi sinasadyang nakalap nating impormasyon sapagkat mapapahiya ang ating gobyerno. Si Cory ang gobyerno nun. Kung galit tayo, di siyempre gusto ko mapahamak na sila. Di ba? Lumapit sa email, wag yung sa akin. Di ba? Itataboy ko na lang. Yung kay Waka Oji, imbes na mapahiya ang gobyerno, hindi ko maatim yun. Sapagkat kahihiyan ng bansa yun. Kahihiyan nating mga Pilipino. Sipin mo, ire-rescue si Waka Oji ng mga kapwa niya hapon? Para saan ang ating police tsaka Armed Forces of the Philippines? Hinireport natin, nawala yung mga hapon na yun. Biglang-bigla. Nag-about face, pabalik sa Japan. Nagtaka pa siguro yung nagbigay sa akin ng impormasyon. Wala siyang kamalay-malay. Mga kaibigan bigla nawala yung mga guest niya. Siya yung inuutosan na umarkila ng helicopter. Hindi na nagamit yung helicopter Nawala yung mga hapon mga kaibigan. Meron pa na konting naiambag natin. Mga kaibigan. Isipin ninyo, hindi dahil sa tayo pumupuna, bumabatikos, dahil gusto natin bumagsak na kayo. Ang gusto natin mapahamak na kayo. Hindi. Kaya natin to sinasabi para gawin nila yung tama. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!